ang full battle ng laban ni Crollo Lucifer at ni Hisoka Moro sa Heaven's Arena. At hindi ito putol-putol guys, not by chapters, buong laban na ito sa video na to. Kaya naman sit back, relax, and enjoy. Ang napakalupit at napakadaya na preparations at ang napakaraming nen abilities na ginamit nitong si Crollo na in fact 6 nen abilities ang ginamit niya kontra kay Hisoka. At dahil nga sa alam ko namang ayaw nyo ng paligoy-ligoy na kwento, magfo-focus lamang tayo sa mangyayaring duelo sa gitna ng dalawang ito. Nagsimula ang kwento ng chapter 351 sa isang announcement na magkakaroon ng laban o duelo sa gitna ng dalawang floor masters sa loob ng Heaven's Arena na si Crollo Lucifer nga at itong si Hisoka Moro. Ito ang pagkakataon na pinaka-iniintay nitong si Hisoka dahil nakita naman natin sa anime na dahil nga sa kagagawa ni Kurapika, hindi magamit itong si Crollo ang kanyang nen at hindi natuloy ang laban sa gitna nilang dalawa. Dito ay nagagalit at napipiko na din daw itong si Crollo kay Hisoka dahil sunod daw ito ng sunod sa kanya at talagang gustong gusto siya nitong labanan. Kaya nagsuggest siya dito ng isang kondisyon na ang gagawin nilang laban ay isang death battle. Isang laban hanggang kamatayan. Narinig ito ng announcer at therefore he made it official na matatapos at mag-e-end lamang ang laban na ito kapag namatay na isa sa kanila. Wala nang kahit na ano pang pasubali, right away ay nagsimula ang laban sa gitna ng dalawang ito. Agad na ginamit ng dalawa ang kanilang mga nen habang binubunot nitong si Crollo ang kanyang aklat. Itong si Hisoka naman binubunot ang kanyang baraha. Nagsisimula pa lang ang laban ay may napansin ng kakaiba itong si Hisoka. Binunot nitong si Crollo ang isang bagay, isang pin o ang parabang antena na ginagamit ni Shalnark sa kanyang nen ability. Ito ay ang Black Voice Portable Fate. Sa pamamagitan ng antenang ito ay itinusok niya ang antena sa kanilang referee at gamit ang ability ni Shalnark ay kinontrol niya ito gamit ang kanyang remote. Imbes na kabahan nitong si Hisoka, mas lalo pa siyang na-excite habang iniisip na habang nagtatagal daw pala na pilit niyang hinahanap-hanap at hinahabol-habol itong si Crollo para sa isang laban, ay nag-iipon pala itong si Crollo ng mas marami pang arsenals, mas maraming weapon, mas maraming mga nen abilities na mananakaw niya para magsilbing mas mataas na advantage sa duelo nila. Sa pamamagitan ng ability na ito ni Shalnark ay kinontrol nitong si Crollo ang referee at pinasugod papunta kay Hisoka. Iniwasan naman yun ni Hisoka gamit ang isang sipa. Subalit napansin nitong si Hisoka na may hawak ang isa pang antena itong si Crollo. Kaya naman naging wary at naging napaka-observant niya dahil kung maitutusok sa kanya ni Crollo ang isa pang antenang yun ay tapos na agad ang laban at makokontrol siya nitong si Crollo. Balit isa pala yung feint, isang hesitation move at isang decoy. Hindi ginamit nitong si Crollo ang antena na yun, bagkus sinipa niya itong si Hisoka na dahilan kung bakit hindi ito agad nakatayo at natili lamang na hindi natutumba dahil sa kanyang bungee jump. Ipinagpatuloy pa nitong si Crollo ang pagsipa at ang pag-apak kay Hisoka ng walang humpay habang si Hisoka naman nananatili sa defensive. Habang nangyayari ito ay iniisip naman nitong si Hisoka na maaaring hindi naman kayang kontrolin ni Crollo ang dalawang targets at once dahil isang remote lang naman ang gamit niya. Dahil kung dalawa ko kontrolin niya, dapat meron itong parehong orders dahil iisa lang naman ang remote. Para naman hindi siya makulitan sa ginagawang pag-atake at pagsugod sa kanya ng referee, binabalak din niyang hugutin ang antena na nasa referee. Subalit naisip niya na kung gagawin niya yun, pwedeng saka naman itutusok nitong si Crollo ang antena sa kanya, therefore isa lang ang target and surely magagamit ni Crollo ang remote dahil iisa na lang ang target nun. Para makaiwas sa ginagawang pag-aapak ng sunod-sunod nitong si Crollo kay Hisoka ay ginamit ni Hisoka ang kanyang bungee gum at hinigit ang referee papunta sa kanilang dalawa. Pareho naman silang nakaiwas, subalit ang referee bumalik na naman sa paghabol kay Hisoka. Kaya dito ay nakapag-desisyon siya na papatayin niya na ang referee. However, bago niya ito mapatay, biglang nagkaroon ng minimal explosion. Sa pagsabog na yun ay kumalat ang dugo ng referee at napansin nitong si Hisoka na may kakaiba at napaka-weird ng feeling niya sa dugo na yun kaya iniwasan niyang malapatan ito. Habang unti-unting bumabagsak ang referee na ito ay na-feature at na-reveal naman ang dalawang kamay nitong si Crollo na meron ng sign na minus and plus at moon and sun sa kanyang kaliwa at kanang kamay. Sa ito sa mga nanakaw na abilities nitong si Crollo na ang sun and moon, the paired destroyers. Sa pamamagitan ng 9 abilities na ito ay magagawa nitong si Crollo na makapaglagay ng mga markings, ng sun markings at ng moon markings sa kahit anong bagay, tao o kahit na anong elemento na mahahawakan niya. Kapag nagdikit ang sun and moon markings na yon ay makakapag-create ito ng explosion. However, napakarami din ng kondisyon nito. Ang unang kondisyon, kaya nitong makapag-create ng mas malakas na explosion kapag mas matagal ding nahawakan at nakapaglagay ng marka nitong si Crollo sa kanyang mga targets. Subalit kapag saglit lang and
instantly, mahinang explosion lang ang makikreate nito. Tulad ng explosion na nakita natin kanina sa referee. Pero ang pinaka nakakatakot pagdating sa Nen ability na ito ay kapag nahawakan nitong si Chrollo ng 3 to 5 seconds, which is the maximum duration na pwede niyang gawin para makapag-create ng mas malakas na explosion. Ang explosion na yon na at maximum capacity ay kayang patayin ang kahit na sino at kahit na ano na nasa loob ngayon ng stadium ng Heavens Arena. As a reaction, sinabi naman ni Hisoka na parang napaka-soft at napakabait naman daw nitong si Chrollo dahil nare-reveal niya pa kung ano ang kanyang mga nasa arsenals. However, sinabi ni Chrollo na hindi naman daw siya actually nagseseryoso pa, pero magmula sa puntong ito ay gagamitin niya na lahat ng mga pwede niyang gamitin para talunin si Hisoka. Sinabi din niya na hindi talaga actually ang manalo lang ang goal niya dito. Gusto niyang manalo with style, na para bang gusto niyang paglaruan pa itong si Hisoka. Nang dahil dito, ginamit at inilabas na nitong si Chrollo ang isa pang Nen ability niya na ang Double Face Bookmark Team. Sa pamamagitan ng object na ito na isang bookmark ay pwede niyang gamitin ang Nen ability na nanakaw niya kahit pa hindi nakabukas ang kanyang libro. Kailangan niya lamang iipit ito sa page na kung saan ay naroon ang ninakaw niyang ability at kahit hindi niya ito hawak, kahit nakasarado ang libro, pwede pa rin niyang gamitin ang Nen ability na yon. Isang napakadayang ability na para bang extension ng kanyang ability na Skill Hunter. Therefore, hindi na siya magkakaroon ng isang napakalaking disadvantage nang dahil lamang sa kondisyon ng paggamit ng mga nanakaw niyang abilities. Pwede niya nang gamitin ang kanyang dalawang kamay para sa hand-to-hand combat kahit inilalagay na lamang ang kanyang libro sa kanyang bulsa. Ipinagpatuloy pa nitong si Chrollo ang pang-i-intimidate kay Hisoka habang sinasabing habang nangyayari ang duelong ito ay unti-unti niya pang i-reveal, unti-unti niya pang i-explain kay Hisoka ang lahat ng abilities na gagamitin niya para patayin siya. Dinagdag niya pa na definitely it will be in your record sa pinakamaraming Nen abilities na ginamit niya para patayin ang iisang target. In-explain dito ni Chrollo na napakarami daw ng disadvantages ng bawat Nen ability na meron ng lahat. Sinabi din niya na nakadepende na sa Nen user kung paano magko-compensate sa disadvantage na yun. However, sa pamamagitan ng kanyang Skill Hunter na Nen ability, kayang-kaya niyang tapalan ng kahit anong disadvantage dahil kayang-kaya niyang umipon ng mas maraming weapon, mas maraming functions at his arsenal at sinisigurado niya na pwede siyang lumaban kahit kailan niya pa man gustuhin kapag nakaipon na siya ng sapat na mga abilities para talunin ang isang kalaban. Nang dahil dito, sinabi ni Hisoka na therefore, parang sinasabi nitong si Chrollo na sapat na ang kanyang mga naipon na abilities para patayin itong si Hisoka. Pero sinabi ni Hisoka na gusto din niya na ganito, nakampante ang kanyang kalaban dahil gustong gusto niyang tinititigan ang kanyang mga binubugbog at pinapatay na mga Nen users matapos nitong isipin at paniwalaan na nasa kanila ang upper hand. However, dito ay may binunot na isa pang panibagong object itong si Chrollo mula sa kanyang aklat at ito yung isang stamp. Ang stamp na ito ay tinatawag niyang Order Stamp Proof of Humanity. Isa na naman ito sa mga nanakaw niyang Nen ability na ang abilidad ay mag-control ng mga puppets sa pamamagitan ng paglalagay ng marka ng stamp na ito. Subalit napansin nitong si Hisoka na wala namang kahit na anong puppet na pwedeng makontrol nitong si Chrollo. Nagulat na lamang siya nang gumawa ng isa pang clone o isang copy itong si Chrollo ng namatay na referee na pinasabog niya kanina. Ito ay nagawa niyang posible sa pamamagitan ng kinopya niyang Nen ability ni Cortopi na ang Gallery Fake. Now knowing na mayroong mga kondisyon ng abilities ni Cortopi, hindi man ito nabanggit sa chapter na ito, i-explain ko pa rin ito sa inyo para maging malinaw. Ang abilidad ni Cortopi na ang Gallery Fake ay kayang gumawa ng complete or isang perfect copy ng mga inanimate objects. Inanimate objects meaning hindi ito mga nabubuhay na nilalang, kung hindi mga bagay na walang buhay. But seeing napatay na ang referee na ito, it only means na inanimate object na ito. Sa pamamagitan nito, nakopya ito nitong si Chrollo at ang clone na ito na na-create niya gamit ang Gallery Fake ay tinatakan niya gamit ang stamp at dahil dito bumangon at nagsilbing isang puppet ang clone na ito ng namatay na referee. Agad niya itong inutusan para sugudin itong si Hisoka. Pero in-explain pa rin itong si Chrollo na hindi ganoon kasimple ang pag-control ng mga puppet dahil unang-una sa lahat, mahirap itong bigyan ng specific na mga commands tulad na lamang ng mga command na meron pang mga kondisyon, mga command na napakahirap i-execute. Kaya naman bibigyan ito ng isang command na simple at madaling maintindihan at ang command na yon na ibinigay nitong si Chrollo sa kanyang puppet ay ang salitang wasakin. Para mapigilan ng mga puppet na ito ay kailangang tanggalin o putulin ang kanilang ulo
ito dahil ang nagsisilbing para bang confirmation lamang na puppet pa rin ang mga puppet na ito ay kapag naka-remain intact pa ang kanilang mga ulo. Meaning kapag wala na ang ulo, hindi na sila makonsidered na puppet kaya hindi natatalabang stamp at mawawala na ang marka nito. Matapos niyang i-explain ang tungkol sa kanyang nanakaw na ability na ang order stamp, nagpakita na naman siya at nag-introduce ng isa pang ability na ang convert hands. Sa pamamagitan ng ability na ito ay nagkakaroon ng dalawang parabang arrow sa kanyang kamay, isang pwedeng magamit niya para makuha ang likeliness ng isang tao at isa namang pwedeng magamit niya para makuha ang likeliness niya. Subalit kapag ginamit niya ang dalawang ito ng sabay at ihinawak sa kanyang target, instantly magsaswap sila ng appearance. Pero of course, mananatili pa rin intact ang kanilang personalities at ang kanilang mga abilities. Pero nag-iwan pa rin siya ng clue kay Hisoka habang sinasabing mananatili pa rin naman daw ang mga markings sa kanyang mga kamay kaya hindi naman mahirapan itong si Hisoka na i-distinguish kung sino ang totoong Chrollo Lucifer. And honestly guys at this point pa lang, sobrang komplikado na ng laban na ito. And I don't know kung nakaka-follow pa kayo, pero maging itong si Hisoka, napakatindi na ng overthinking niya. Iniisip niya na paano kung magawang gamitin itong si Chrollo ang kanyang gallery fee at ang convert hands na ito. Tulad na lamang ng kung paano kung makapag-create itong si Chrollo ng isa pang clone ng kanyang katawan at gamit ang katawan na yun ay mag-swap siya ng appearance para siyang mahihirapan para labanan at i-distinguish kung sino talaga doon si Chrollo dahil of course, pareho silang may markings sa kanilang mga kamay. Matapos ang introductions, ang lahat ng explanations na ginawa nitong si Chrollo tungkol sa mga gagamitin niyang abilities, dito niya na sinabi na papatayin niya na si Hisoka. Pero as a last warning, nagbigay siya ng isa pang clue kay Hisoka habang sinasabing ang lahat daw ng mga abilities na nakopya ng kanyang skill hunter ay hindi na magiging effective kapag ang original na user nito ay patay na. But the thing is, ang isa sa mga user ng mga nanakaw niyang abilities ay patay na. Dito ay para bang nagulat at mas lalo pang nagalit itong si Hisoka at dito din ay napansin ni Chrollo na aware at alam nitong si Hisoka kung anong tinutukoy niya, ang nen na nagiging mas malakas after death. Kaya naman ipinagtapat at sinabi na agad nitong si Chrollo kung anong totoo. Sinabi niya na ang nanakaw niya na Sun and Moon Nen ability ay ang ability ng isa sa mga elders sa loob ng Meteor City. Sinabi niya kay Hisoka ang katotohanan na once na mailagay ang markings ng Sun and Moon markings, hindi na ito mawawala. Permanently mananatili na ang marking na yon kaya kapag nagdikit ang dalawang marking na yon, makakapag-create ito automatically ng explosions. Hindi na mahalaga kung naka-open or naka-close or nakalagay pa man ang mga bookmarks na kailangan para ma-activate ang mga nanakaw niya ng mga Nen abilities. Kapag nailagay na ang marking, there is no way of erasing it anymore. Given all of this information, given all of this warning, tinanong ulit ni Chrollo si Hisoka kung handa pa rin daw ba siyang lumaban despite all of these advantages. Na pinakita naman ni Hisoka na ready pa rin siya, kaya nag-engage na agad ang dalawang ito sa laban. Agad na binunot nitong si Chrollo ang kanyang aklat at agad naman siyang hinabol at sinundan nitong si Hisoka. Ginamit nitong si Chrollo ang ninakaw niyang ability kay Shalnart na ang Black Voice at si Hisoka naman ay ginamit ng kanyang sariling Nen ability na ang Bungee Jump. Nagpatuloy ang pagtakbo at ang pag-urong nitong si Chrollo papunta sa mga audience at sa mga nanonood, subalit hinabol pa rin siya nitong si Hisoka despite of it. Iniisip dito ni Hisoka na hindi siya pwedeng lumapit ng sobra kay Chrollo dahil magiging napakadaling ipasak at itusok sa kanya ang antena. Subalit iniisip din niya na maaaring ang pag-distance mula kay Chrollo ay ang gustong mangyari ni Chrollo kaya mas pinili niya pa ring habulin at sundan ito. However, naitusok na pala nitong si Chrollo ang isa sa mga antenas at gumamit siya ng isa sa mga audience para harangan itong si Hisoka. Subalit hindi man lamang nag-hesitate itong si Hisoka, agad niyang inatake ang audience na ito at binali ang mga kamay nito. Subalit sa likod nito ay may isa na naman palang audience na napasaka na ng Black Voice. Tulad ng ginawa niya sa nauna, binali din niya ang mga braso nito. Subalit sa pagkakataong ito, na-distract siya at hindi niya na nasundan kung nasaan na ngayon ang original na si Chrollo. Dito ay naisip niya na ginamit ni Chrollo ang Black Voice na ability ni Shalnart at binukmark niya ang ability para magawa niyang makontrol ang mga taong ito habang gumagamit ng isa pang ability na ang Convert Hands. Sa pamamagitan ng Convert Hands na yun ay nag-transform siya papunta sa itsura ng isa sa mga nanonood. And since pinatay niya na nga ang dalawang nakabitan ng antennas nitong si Chrollo, hindi na nito kailangan gamitin pa ang bookmark para sa Nen ability na Black Voice. Therefore, habang ginagamit ang kanyang Convert Hands, inilagay niya na ang bookmark sa Convert Hands para magamit naman ang panibago pang Nen ability na pwedeng gamitin niya in the future. I know what you guys are feeling. Kung kayo nalilito, lalong-lalo na si Hisoka ngayon. Dito na nagsisimulang isipin ni Hisoka na magiging napakahirap ng laban na kinaharap niya.
Pero at the same time, kung ginawa ngayon ni Chrollo, iniisip pa rin itong si Hisoka kung saan napunta ang mga antena. Hindi naman pwedeng bigla na lang yun mawala. Nang dahil na nga sa dinamay nitong si Chrollo ang mga audience at pinatay naman nitong si Hisoka ang mga audience na naapektuhan ng ginawang pag-atake ni Chrollo, nagkaroon na ng isang napakalaking komosyon at nag-cause na ito ng huge panic sa nangyayaring laban. Habang inoobserbahan itong si Hisoka ang lahat ng mga audience, napansin niya na karamihan dito ay unti-unti nang nagdodoble ang appearance na nangangahulugan na ginagamit na nitong si Chrollo ang kanyang gallery fake at hindi ang convert hands. Pero dahil hindi pa rin naman mapansin itong si Hisoka kung nasa saan itong si Chrollo, probably nagnakaw or nagprepare siya ng mga damit na makakapag-blend in sa mga audience. Nagulat na lamang itong si Hisoka nang makita niya na unti-unti ang mga tao o ang mga audience ay sumusugod na papunta sa kanya. Napansin niya na ang mga audience na ito ay may mga stamps sa kanilang noo na nangangahulugan na ginamitan nito ng order stamp ni Chrollo. Knowing na napakarami nga ng mga audience na ito, hindi niya ito magagawang takasan dahil buong palibot ng arena ay napapalibutan din ng mga audience. Pinili niya na gamitin ang kanyang bungee gum at i-stick ito sa ceiling o sa kisame ng arena. Dahil dito nakalutang siya, subalit nagagawa pa rin siyang sundaan ng mga puppets na ito as if meron din silang kakaibang physical prowess. Dahil dito, pinilit pa rin itong si Hisoka na iwasan ng mga umaatake sa kanyang puppets, subalit dito na nag-appear itong si Chrollo na may panibago ng outfit. Pinangka nitong suntukin ng mukha nitong si Hisoka na dahilan kung bakit binlock ito ni Hisoka. Subalit isa na naman pala itong feint, isang hesitation move at isang decoy na atake. Instead, ginamit niya ang kanyang kanang paa para sipain itong si Hisoka sa likod ng ulo nito na nakapag-create ng isang napakatinding impact at napakatinding epekto sa buong katawan ni Hisoka. Dahil dito bumagsak si Hisoka sa lapag na kung saan ay abot na abot siya ng mga puppets. Hindi dito kinabahan at natakot si Hisoka. Bagkus, mas lalo pa siyang natuwa, mas lalo pa siyang na-excite sa ginagawang pakikipaglaban at sa ginagawang style of fighting nitong si Chrollo. Pero nang dahil na nga sa abot na si Hisoka ng mga puppets, pinagtulungan siya ngayon ng mga ito sa sobrang dami at sa overwhelming numbers nito. Kahit ano pang galing ni Hisoka sa pakikipaglaban, nahihirapan pa rin siyang mag-keep up. At habang nadidistract siya sa sobrang dami ng kanyang mga targets, unti-unti naman siyang binibigyan ng mga pasimpleng atake nitong si Chrollo na nagpapatama sa kanyang vital spots. Dito ay naisip ni Hisoka na binabalak ipagpatuloy nitong si Chrollo ang paglo-launch ng mga atake, ng mga surprise attack sa kanyang vital spots hanggang sa hindi niya na magawa pang lumaban at itutusok nito ang antena sa kanya. Pero kahit alam niya na ang plano nitong si Chrollo, wala pa rin siyang magawa dahil sa sobrang dami nga ng numbers ng mga puppets. Kahit pilit niya pang alisin ang mga ulo nito, sa sobrang dami nito, mas marami pa rin naman ang mga hindi niya mablock na atake at patuloy pa rin ang ginagawang surprise attacks nitong si Chrollo. At this point, naisip nitong si Hisoka na kailangan niya nang mag-change ng kanyang tactics. Ginawa niyang pumunta sa isang open area na kung saan ay pinredict niya na mag-launch ng isang atake itong si Chrollo from above. At naging tama nga ang prediction na ito ni Hisoka. Agad na nag-appear itong si Chrollo sa itaas niya at gamit ang bungee gum ay ginamit niya ang isa sa mga ulo ng mga puppets na pinutol niya kanina at tinangka niyang patamaan itong si Chrollo. Subalit na iwasan niya ni Chrollo habang sinasabi na alam daw niya na yun ang planong gawin nitong si Hisoka. Agad niyang binagsakan at inapakan ang mukha ni Hisoka na sububsob sa sahig. Subalit nagawa na naman itong si Hisoka na kumontrol ng isa pang ulo na naipatama naman niya sa ulo din itong si Chrollo. Habang sumusukan ng dugo itong si Hisoka sa ginawang atake nitong si Chrollo ay sinabi naman niya kay Chrollo na kahit na napredict ni Chrollo na ganun ang gagawin niya, napredict din niya na mape-predict talaga ni Chrollo ang atake niya as if nagkaroon ng double prediction at nang dahil doon nagawang makapagland nitong si Hisoka ng isang atake. This time, it is Hisoka's time to shine naman. However, at the end, makikita natin kung gaano talaga kagaling, katalino at kung paano minamaximize ni Chrollo ang paggamit ng mga nanakaw niyang nen abilities. Especially ang napakalaking panlilinlang na ginawa ni Chrollo na talaga namang nagpalito kay Hisoka at sumira sa kanyang mga plano. Huling parte at ang huling nangyari doon ay tinamaan nitong si Hisoka itong si Chrollo successfully at nakapag-land siya ng isang napaka-clean na hit kay Chrollo sa pamamagitan ng isang double prediction. Na-predict nitong si Chrollo na gagamitan siya ng surprise attack nitong si Hisoka, subalit na-predict din naman nitong si Hisoka na mape-predict yun ni Chrollo. Kaya naman nag-prepare siya ng ikalawang atake na hindi mape-predict nitong si Chrollo. Sa pagsisimula ng chapter 354 ay mafe-feature ang explanation tungkol sa kung gaano kabigat ang ulo ng isang average male. Approximately 7 to 8 kilograms ito na mas mabigat pa sa bola ng isang professional bowling ball.
Just imagine, 7 to 8 kilograms ang timbang o ang bigat na ihinampas nitong si Hisoka sa ulo ni Chrollo. Napakabigat nun. Surely naalog ang utak nitong si Chrollo nang tamaan siya nito ng napakasolid sa kanyang muka. Nagawa itong posible ni Hisoka sa pamamagitan ng pagkakabit ng bungee gum sa kanyang kaliwang paa at ikinabit niya pa ang other end ng bungee gum na yun sa isa sa mga ulo nang hindi napapansin ni Chrollo. Hindi lamang yun, matapos niyang tamaan ng isang ulo ang mukha nitong si Chrollo, ginamit niya pa ang unang ulo na ginamit niya na iwasan nitong si Chrollo. Pinatama naman niya ito sa kaliwang parte ng tagiliran ni Chrollo na nagpatalsik dito. Now at this point, kay Hisoka naman ngayon ang advantage. Ngayon ay nababalot na ng dugo ang katawan nitong si Chrollo dahil imagine, 2 beses siyang tinamaan ng bigat na mas mabigat pa sa bowling ball. Sa pagkakataong ito ay ginamit at binigyan na naman ng orders nitong si Chrollo ang kanyang mga puppets na habulin at patayin itong si Hisoka dahil nasa disadvantage nga siya kung magkakaroon sila ng 1v1. Pero since na-figure out na nga nitong si Hisoka kung paano siya magkakaroon ng advantage na ang paggamit ng bungee gum sa isa sa mga ulo na magbibigay sa kanya ng range and wide area attack, ginamit niya ngayon ang ulong ito na para bang isang latigo na may pabigat sa dulo. Sa pamamagitan ng kanyang panibagong ataking na buo, nawawasak niya easily ang mga ulo ng mga puppets, therefore hindi na magiging problema ang kanilang napakadaming numbers. Habang nangyayari ang patuloy na pagwasak nitong si Hisoka ng mga ulo ng mga puppets, napansin niya na unti-unting hindi pa rin nakaka-recover itong si Chrollo sa ginawa niyang atake. Nang dahil dito, tinarget niya na si Chrollo. Si Chrollo na ang binabalak niyang patamaan ng kanyang atake, subalit nagagawa pa rin itong makaiwas. Dahil napansin ni Chrollo na siya na nga ang gustong punteryahin itong si Hisoka, nawala siya bigla at nag-disappear ng parang bula habang nagbe-blend in sa mga puppets. Nang dahil dito, napakarami na naman ng choices nitong si Chrollo sa pwede niyang gawing atake, pwede niyang gawing strategy. Dahil doon, iniisip at pinapredict na naman ni Hisoka kung ano ang pwede niyang gawing countermeasures sa lahat ng posibleng strategiya na pwedeng gawin nitong si Chrollo. Ang pinakaunang naisip nitong si Hisoka ay kung papatayin at wawasakin niya ang lahat ng puppets, hindi na kailangang i-maintain nitong si Chrollo ang kanyang order stamp. Meaning pwede na naman niyang gamitin ang kanyang gallery fake, magke-create na naman ng panibagong mga puppets at gagamitin na naman ng order stamp para magkaroon ng cycle. Isang cycle na kung saan ay mapapagod lang itong si Hisoka dahil paulit-ulit lang namang gagawin yun itong si Chrollo. Dumating na nga sa punto na kokonti na lang talaga ang natitirang mga puppets, natitira na lang ay 5, 4, 3, at nag-iisa na lang. Subalit hindi niya pinatay ang nahuhuling puppet na ito para ma-figure out at ma-predict kung ano ang gagawin ni Chrollo. Bagkus, pinutol niya lamang ang 2 kamay nito habang nire-restrain siya. Hisoka took his time habang iniisip ng malalim at pinapredict kung ano ang susunod na move nitong si Chrollo. Ang unang prediction nitong si Hisoka ay pwedeng gamitin nitong si Chrollo ang kanyang order stamp para magbigay ng panibagong orders sa mga puppets na nananatiling on standby. At ang ikalawang posibilidad naman ay ang i-cancel nitong si Chrollo ang order stamp at ang gamitin ang gallery fake para mag-create ng mas marami pang puppets. Therefore, under this second possibility, merong 2 posibleng move na pagpilian nitong si Chrollo. Una ay matapos niyang makapag-create ng mga puppets gamit ang gallery fake, ay bibigyan na naman niya to ng order gamit ang order stamp. Therefore, magpapatuloy ang cycle. Pangalawa, pwedeng gamitin naman nitong si Chrollo ang kanyang convert hands at gamitin ang kanyang kaliwang kamay para kunin ang appearance ng isa sa mga puppets. Therefore, nakablend na itong si Chrollo at hindi na madidistinguish pa. Hindi na makikilala nitong si Hisoka kung sino doon si Chrollo unless makita niya ang kamay nito kung meron ba itong marka ng convert hands. At this point, sobrang tindi na ng overthinking dito ni Hisoka. Inisip niya na posibleng gawin talaga nitong si Chrollo ang option number 1 dahil hindi pa naman daw ganun katindi ang injuries nitong si Hisoka at nasa kanya pa rin ang advantage in terms of numbers. By estimation, nasabi nitong si Hisoka na maybe around 50 more puppets ang nananatili pa rin on standby at kung ipagpapatuloy nitong si Chrollo ang ginagawa niyang surprise attacks habang ginagawa ang napakaraming swarm ng mga puppets, mapagpapatuloy niyang i-chip away unti-unti ang natitira pang stamina nitong si Hisoka. Pero pwede din naman daw gamitin itong si Chrollo ang kanyang option number 2 dahil the more the soldiers, the better. Mas marami ang magagamit niya para pagtulong-tulungan itong si Hisoka. Additionally, kung magbe-blend in pa siya sa pamamagitan ng convert hands, hindi na talaga malalaman ni Hisoka kung nasaan pa itong si Chrollo. Therefore, napagdesisyonan nitong si Hisoka na pwedeng ang option number 2 talaga ang gagawing move ni Chrollo.
Mas lalo pang nakumbinsi itong si Hisoka nang makita niya na nawala na ang stamp sa noo ng kanyang puppet na nangangahulugan na dine-activate na nga ni Chrollo ang kanyang order stamp. Dahil dito ang naging priority ngayon ni Hisoka ay ang hanapin kung nasaan ang lokasyon nitong si Chrollo at para mapatay na siya agad. Pero napansin din naman nitong si Hisoka na nawala lang naman ang stamp sa noo ng puppet, pero ang puppet ay nananatili pa rin at hindi nagdi-disappear. It only means na hindi pa rin dine-deactivate nitong si Chrollo ang kanyang gallery fake. Maaring nagbe-blend in siya ngayon sa audience para mag-create ng mas marami pang copies. Naisip din itong si Hisoka na pwedeng mag-cause ng isang napakalaking komosyon nitong si Chrollo nang dahil na nga sa paghawak niya at nakabukas ng kanyang aklat, pero dahil na nga sa tulong ng kanyang bookmark, pwede niyang ilagay sa bulsa ang aklat na yon habang ina-activate pa rin ang gallery fake at nagke-create ng multiple copies. Pero pumasok pa rin sa isip nitong si Hisoka ang worst case scenario at yun ay ang habang ginagawa nitong si Chrollo ang mga copies ay gagamitin din niya ang convert hands para kopyahin ang appearance ng isa sa mga audience at sa dinami-dami ng audience na ito, hindi niya talaga mahanap kung nasaan itong si Chrollo. Kaya naman before that happens, kailangan na talaga ni Hisoka na mapatay itong si Chrollo. Kaya ang unang inisip niya, saan ang pinaka-pwedeng posibleng pinakaunang lokasyon na pupuntahan ni Chrollo para makapag-create efficiently ng mas marami pang copies. At naisip niya dito na yun ay ang lugar na kung saan naroroon ang mga copies ng puppet na naka-standby. Dahil kung doon pupunta si Chrollo, walang magkokos ng kahit na anong komosyon dahil puro mga copies lamang ang nandoon at kung gagawa niya pa ng copies ang mga copies na yun, magmumultiply lamang sila ng magmumultiply ng walang kahirap-hirap. At nang tingnan nitong si Hisoka ang area na yun, tama nga ang kanyang hinala. Naroroon si Chrollo. Agad na hinabol nitong si Hisoka si Chrollo at si Chrollo naman nang mapansin niyang napansin na nga siya nitong si Hisoka, tumakbo din siya agad. Subalit meron na ngang long range attacks itong si Hisoka ngayon gamit ang isa sa mga ulo ng mga puppets. Nang dahil dito nagkaroon na naman ng napakatinding panic sa mga audience at nagkaroon ng stampede. Nagkagulo ang lahat habang itong si Chrollo ay nakikisabay naman sa kaguluhan. Pero dahil na nga sa sobrang dami ng arsenal nitong si Chrollo, sa sobrang dami ng abilities na pwede niyang gamitin, nag-overthink na naman si Hisoka kaya hindi niya madikitan ng tuluyan itong si Chrollo. Iniisip nitong si Hisoka na what if, just what if, ang nen na ginagamit niyon nitong si Chrollo ay hindi ang convert hands kung hindi ang black voice. Therefore, kung lalapit siya ngayon kay Chrollo at kung maitutusok ni Chrollo ang antena sa kanya, siya ang matatalo sa laban. Dahil unang-una sa lahat, dalawa ang pwedeng gamitin na abilities nitong si Chrollo. Una ay ang gallery fake na alam naman nating naka-activate dahil nananatili pa nga ang mga puppets. Pangalawa ay ang hindi pa natin alam na abilities at ang dahilan kung bakit nag-hesitate itong si Hisoka sa bawat move na ginagawa niya. You guys might think, paano naman magkakaroon ng dalawang abilities itong si Chrollo? Hindi naman naka-open ang kanyang book. I also had that thought guys. However, napakatalino nitong si Hisoka. Napansin niya na ang kanang kamay nitong si Chrollo ay nasa loob ng kanyang bulsa. Kaya hindi siya makapag-create ng isang solid at decisive na move dahil paano na lamang kung sa loob ng bulsang yon ay nakabukas ang book nitong si Chrollo at ina-activate niya ngayon ang black voice. Pero wala naman siyang hawak na kahit na anong antena. Hindi din natin masasabing wala dahil nakatago nga ang kamay nitong si Chrollo sa kanyang sleeves ng jacket. Nang dahil dito, instead na maging on the offensive daw itong si Chrollo, naisip ni Hisoka na nasa defensive mode siya ngayon nang dahil lang sa nagawang sirain ni Hisoka ang kanyang plano sa pamamagitan ng kanyang double prediction. Kaya naman dito ay nabuo na ang isip ni Hisoka na pagpapatuloy niya ang pag-atake kay Chrollo sa pamamagitan ng kanyang range attacks, sa pamamagitan ng kombinasyon ng ulo ng puppet at ng kanyang bungee gum. At knowing Chrollo, napakagaling din naman ng kanyang abilities pagdating sa physical combat, nagagawa niyang maiwasan ang ginagawang mga long-range attacks nitong si Hisoka. However, meron palang natatagong plano itong si Hisoka at ginamit niya ang bungee gum contract, floor gum release. Sa pamamagitan nito, nagawa niyang i-release ang bungee gum na nakadikit sa floor at sa likod ng mga audience na nanonood. Paano nagawa ni Hisoka ang atake nito? Sa pamamagitan ng nakos niyang panic, nagtakbuhan ang mga audience sa opposite direction na tinatakbuhan nitong si Chrollo. At habang nangyayari yun, nagdikit siya ng bungee gum sa sahig at sa likod ng mga audience na ito na tumatakbo, therefore creating potential energy. To make it simple guys, isipin nyo na para lamang itong last stick. Habang binabanat mo,
nagkakaroon ito ng potensyal na bumalik at tumalsik ng mas malakas. Ganon ang same concept na ginawa dito ni Hisoka, at habang pabalik na ang mga taong ito ay kinancel niya na ang pagkakadikit ng bungee gum at ito ay pupunta na ngayon sa direksyon na tinatakbuhan ni Chrollo. Nang dahil dito nagdikitan at nabalutan si Chrollo ng mga audience, preventing any further moves para makaiwas pa siya. Kaya dito ay ginamit na nitong si Hisoka ang isang full powered attack gamit ang ulo ng isang puppet, subalit nagawa pa rin talagang makaiwas nitong si Chrollo. Napaka-evasive, napakagaling talaga niyang mag-dodge. Subalit hindi pala yun ang tunay na plano ni Hisoka, at ang plano niya talaga ay ang dikitan ng bungee gum ang paa nitong si Chrollo para hindi na siya makatakbo at para matrace niya kahit pa saan ito magpunta. Nang dahil dito, wala nang kawala itong si Chrollo. Pinagpatuloy nitong si Hisoka ang pag-atake kay Chrollo gamit ang kanyang bungee gum at ang ulo ng puppet. Pinagtatagtad niya ito ng napakadaming beses ng ubod ng lakas, na dahilan kung bakit halos mawasak na ang katawan ni Chrollo. Nagkalat na ang kanyang dugo sa pinaglalabanan nilang stadium at hindi na siya makagalaw. Dito naisip ni Hisoka na panalo na siya sa laban nila. Subalit dito din nagsimulang bumalik ang itsura ng taong ito na binugbog niya. Hindi talaga ito si Chrollo, subalit isa ito sa mga audience. Dito niya na-realize na ang ginawa talaga nitong si Chrollo ay ang paggamit ng convert hands. Sa pamamagitan ng convert hands, mali pa rin ang prediction nitong si Hisoka. Hindi ginamit ni Chrollo ang kanyang left hand para nakawin at para mag-blend in sa audience, subalit ginamit niya ang right hand ng convert hands para ibigay naman ang kanyang appearance sa isa sa mga audience para mag-create ng isang fake ng isang decoy. Hindi lamang yon, ang lubos pang pinagtaka at kinagulat nitong si Hisoka ay nang mapansin niya na gumamit itong si Chrollo ng black voice na nakapasak ang antena sa decoy or sa fake na copy niya na ito para mapagalaw ito ayon sa kanyang kagustuhan. Therefore, it seems as if tatlo ang ginagamit na Nen abilities ni Chrollo both at the same time. Pero hindi yun ang totoo dahil alam naman natin na imposible yung mangyari. Dito na naisip at na-realize ni Hisoka na nagsinungaling at nililang siya nitong si Chrollo. Ang katotohanan sa likod ng Sun and Moon the Paired Destroyers na Nen ability is that hindi lamang dahil sa naiiwan ang marka nito kahit pa matapos na itong i-activate. Kung hindi, matapos itong i-activate, ang kahit na anong bagay, ang kahit na anong object ay hindi na maglalaho once na malagyan na ito ng marka ng Sun and Moon. Now you guys might think na napaka-komplikado na ng nagiging laban na ito na maging itong si Hisoka with his very high IQ, with his exceptional intelligence, nahihirapan pa rin siyang pasahin ang mga moves, ang mga strategies na pinabalak gawin itong si Chrollo. Things will just get even more complicated sa susunod pang mga chapters. At sinasabi ko sa inyo guys, wala pa man lamang sa climax pero ganito nakatindi, ganito kakomplikado ang nangyayari sa laban nila. Ang pagsisimula ng unti-unting pagwasak ni Chrollo kay Hisoka gamit ang isa sa mga Nen abilities na inintroduce niya, subalit sa pamamagitan ng estratehiya na hindi mapipigilan ni Hisoka kahit pa alam niya kung anong technique na yon. Dito din ay maipapakita at made-display ng leader ng Phantom Troop kung gaano kagaling ang combination ng mga Nen abilities na ninakaw niya, kung gaano ka-efficient at kung gaano ka-compatible ang mga abilities na ito na napili niya para gamitin para patayin si Hisoka. Konting recap mula sa previous na pangyayari sa ating previous video ay na-realize na nga nitong si Hisoka na nilidlang siya nitong si Chrollo. Although not entirely at hindi naman lahat ng sinabi niya tungkol sa mga ninakaw niyang Nen abilities ay kasinungalingan, mayroong konting parte doon na hindi niya in-specify, tulad na lamang ng iba pang epekto ng Sun and Moon. Ang mga side effects at ang iba pang mga detalye nito na napaka-significant, napaka-critical na talaga namang magkakaroon ng napakalaking epekto at makakapagpabago ng ihip ng laban. Matapos nga niyang makitang buhay ang mga copies at hindi pa ito nawawala, inakala niya na naka-activate pa at hindi pa tina-turn off nitong si Chrollo ang paggamit niya ng Gallery Fake. Pero nang makita niya na ginamit ni Chrollo ang isa sa mga audience para ilipat doon ng kanyang appearance, meaning ginamit niya ang convert hands, at nakita din niya na may nakapasak dito na antena ng Black Voice, meaning tatlong Nen abilities ang activated. Pero maging si Hisoka, alam niya na imposible yun. Alam niya kung anong limitasyon ng Nen ability nitong si Chrollo. Tanging dalawang abilities lang talaga ang pwedeng gamitin ng sabay kung sakaling maglalagay ng bookmark sa isang page na magbibigay ng authority kay Chrollo na gamitin ang Nen ability na yon na nanakaw niya kahit pa hindi nakabukas ang page na yon. At habang nakabukas naman sa ibang page ang aklat,
pwede niyang gamitin ang isa pang nen abilities na currently na o-opena ng aklat na yon. Meaning, dalawa ang pwede niyang gamitin na nen abilities. But in this case, ang kahit na sinong kaharap ni Chrollo na mag-overthink at talagang maguguluhan sa mga nangyayari ay iisipin na tatlo ang ginagamit na nen ability ni Chrollo. Pero dahil nga sa napakatalino din ni Hisoka, naisip niya na hindi yun ang case at merong bagay na hindi sa kanya nilinaw ang kanyang kalaban. At yun na yung epekto, ang additional power-up na naibigay ng Nen that gets stronger after death sa Nen ability na Sun and Moon. Dahil yun lang naman ang ability na pwedeng magkaroon ng adjustment, given na sinabi nga nitong si Chrollo na nag-undergo ito ng parabang upgrade matapos ng pagkamatay ng user nito, na mas kilala natin sa prosesong tinatawag na Nen that gets stronger after death. However, meron itong napakalaking downside, isang napakalaking disadvantage na dahilan kung bakit hindi siya maharap ngayon ni Chrollo. Base sa ginawang obserbasyon nitong si Hisoka sa ginawang explanation nitong si Chrollo tungkol sa Sun and Moon, nakita naman niya na ang kanang kamay nitong si Chrollo ay nagkakaroon ng moon marking at ang kaliwang kamay naman nito ay nagkakaroon ng sun marking. Para mailagay at may affects ang moon mark at ang sun mark sa mga bagay at sa mga object o maging ang mga individual na mga puppet, ay kakailanganin niyang gamitin ang kanyang parehong kamay. Meaning, hindi siya makakagamit ng ibang Nen ability at kakailanganin niyang gamitin ang bookmark para maitago ang kanyang skill hunter book sa kanyang bulsa. And that is what you guys might have think at yun din ang inakala ko nung una. Pero napakatalino talaga nitong si Hisoka. Nag-isip na naman siya ng out of the box habang sinasabi na hindi nga daw nagsinungaling itong si Chrollo. Totoo naman ang sinabi niya, pero wala din naman daw nagsabi at walang kondisyon na nagsasabing kailangan niyang gamitin ang kanyang dalawang kamay. Dahil nabanggit nga natin sa previous chapter na ang side effect o ang naidulot na power up ng Nen that gets stronger after death sa Sun and Moon na Nen ability is that ang kahit na anong bagay, ang kahit na anong object, kahit pa temporarily lamang itong nakreate, kapag na-affectsan o nalagyan na ito ng moon marking or sun marking, ay hindi na ito mawawala. Hindi na ito ma-erase, not unless wasakin ito manually. And for that function, ginamit ito nitong si Chrollo hindi para makapag-create ng explosions, kung hindi para hindi mawala ang kanyang mga ginawang puppets gamit ang gallery fake. Meaning, kahit naka-deactivate na ang gallery fake, as long as nalagyan niya ito ng kanyang sun or moon markings, hindi na ito mawawala. Nang dahil doon, hindi na nag-focus itong si Chrollo sa pag-create ng explosions, kung hindi, mas inisip na lamang niya na kahit hindi niya nagamitin ang moon marking sa kanyang kanang kamay para magamit niya pa ang ibang Nen ability habang naka-open ang aklat, at ginagamit naman niya ang kanyang kaliwang kamay na may sun marking para mag-affects ng mga marks sa mga puppet para hindi ito mawala kahit i-deactivate niya na ang gallery fake. Therefore, tulad ng nakita natin sa previous chapter, at the very same time na isasabay niya pa dito ang paggamit ng Black Voice at ng Convert Hands. Therefore, para siyang gumagamit ng mas marami pang dalawang Nen abilities. At this point, na-realize nitong si Hisoka na ang lahat ng nangyayari ay nakaayon sa lahat ng plano nitong si Chrollo. Dito din niya itinatak sa kanyang isip na hindi porket hindi pa nagdi-disappear ang mga copies ay hindi din niya nangangahulugan na hindi pa naka-deactivate ang gallery fake, dahil nagagawa nga yung posible gamit ang side effect ng Sun and Moon. Dahil dito kailangan niyang mas maging cautious pa, dahil kung iisipin natin, dahil na nga sa iniisip nitong si Hisoka na hindi pa naka-deactivate ang gallery fake, iniisip din niya na isang Nen ability lang ang pwedeng gamitin ni Chrollo gamit ang bookmark habang nakabukas ang kanyang aklat. However, with this given, nangangahulugan lamang ito na kahit naka-deactivate na ang gallery fake, kahit naka-deactivate na ang kanyang Sun and Moon, ay pwede itong magpatuloy na gumana nang dahil sa napakatinding compatibility at combination ng dalawa. At dito din natin marirealize na napakatindi ng ginawang pagpili na paghanap nitong si Chrollo ng mga Nen abilities na gagamitin niya para patayin si Hisoka. Hindi lamang dahil sa napaka-compatible nito, kung hindi dahil sa napaka-deceptive, napaka-nakakalito at napaka-nakakapanlin lang ng mga ginagamit niyang Nen abilities laban dito. Previously, bago niya ma-realize ang tungkol sa hidden effect ng Sun and Moon markings, iniisip niya na ang estratehiyang ginagawa nitong si Chrollo ay ang paggamit ng gallery fake, ang paggamit ng bookmark para manatili ang mga clone, at ang pagpapadami pa ng mga copies habang gamit ang kanyang dalawang kamay. Dahil alam naman natin na kailangan ng dalawang kamay para magamit ang gallery fake. Matapos makapag-mass produce o makapag-create ng napakaraming copies nitong si Chrollo, ay gagamitin naman niya ang kanyang order stamp at bibigyan ang mga puppets na yon ng order na destroy Hisoka. But in reality, matapos nga niyang ma-figure out kung ano ang hidden effect ng Sun and Moon, na-realize din niya kung ano talaga ang tunay na estratehiya na ginagawa nitong si Chrollo.
na yun ay ang paggamit ng gallery fake, ang pag-ipit ng kanyang bookmark para magamit ang gallery fake gamit ang kanyang dalawang kamay, makapag-mass produce ng napakaraming mga clones at sa pamamagitan naman ng kanyang pag-open ng book gamit ang kanyang sun and moon, gagamitin niya lamang ang kanyang kaliwang kamay para mapanatiling nakabukas pa rin ang page ng sun and moon na nen ability sa kanyang aklat habang hawak-hawak ito gamit ang kanyang kanang kamay. Therefore, without the purpose of creating explosions, gagamitin niya lamang ang sun marking para makapag-affix ng mga seals or ng mga signs na makapagpapanatili sa mga copies na na-create ng gallery fake. At matapos ang mga preparations na yon sa unang parte o sa unang step ng kanyang strategy, ay pwede niya nang i-deactivate ng sabay ang gallery fake at ang sun and moon, pero maiiwan at mananatili pa rin ang na-mass produce o ang na-create niya na napakaraming number of clones. Matapos yon, pwede niya nang gamitin ngayon ang kanyang order stamp para lagyan ng stamp ang mga copies, ang mga clones, therefore turning them into puppets nang walang kahirap-hirap at napakarami in numbers. Sa pamamagitan ng stratehiyang yon, ang napakalaking disadvantage na kakailanganin ang dalawang kamay para makapag-affix ng mga markings at para makapag-create ng explosion ay nanalify na wala ng kwenta ang pagpapahirap na yon nang dahil sa ginawang kakaibang strategy nitong si Chrollo. But given all of these processes, medyo matatagalan itong si Chrollo sa pag-create ng mga puppets dahil think of it, compared sa proseso na hindi siya gagamit ng pag-affix ng sun and moon, para bang dinoble niya ang oras na kakailanganin niya para makapag-create ng mga puppets na permanently mananatili sa pamamagitan nga ng combination ng sun and moon at ng gallery fake. Dahil sa unang proseso, ang kailangan lang naman niyang gawin na pag-iwan ng marka ay sa pamamagitan ng order stamp. Subalit sa prosesong ito na mas epektibo pero mas matagal, kakailanganin niyang lagyan ng sun marking ang bawat copy at matapos yon ay saka lamang niya ito pwedeng lagyan ng kanyang order stamp. Nang dahil dito, medyo bumaba ang prediction at ang expectation nitong si Hisoka sa mga na-create na puppets nitong si Chrollo na around 20 to 30 puppets pa lang daw ang nakikreate nito. Pero kailangan din niyang mag-isip ng mabilis dahil habang tumatagal siyang nagdedesisyon at nag-iisip ng prediction para sa gagawing move nitong si Chrollo ay pwedeng gumagawa pa ng mas maraming puppets si Chrollo. Dahil doon, pumunta siya sa gitna ng arena at inintay niya habang nag-o-observe sa kanyang paligid. Naisip nitong si Hisoka na within 1 or 2 seconds ay nakakapag-create ng isang copy itong si Chrollo. Meaning sa loob ng 60 seconds, kaya niyang makapag-create ng 60 to 30 copies. Kaya naman as soon as possible, kailangan nang makapag-create ng matindi at napaka-decisive na decision itong si Hisoka para mapatay si Chrollo at para hindi na humaba pa ang laban. Dahil napaka-obvious naman, habang tumatagal, mas talo lamang mahihirapan si Hisoka. Sa pamamagitan naman ng observation nitong si Hisoka, napansin niya na napakakalmado daw ng audience. As if, tinanggap na ng mga ito na hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng casualties. Hindi din niya ganon kadaling mahahanap at mapifigure out kung nasaan itong si Chrollo lang dahil na nga sa nagkalat ang mga audience at ang iba sa kanila ay tinutulungan ang mga injured. Pero as a contradiction naman, napapanig naman kay Hisoka habang tumatagal daw na iniisip nitong si Chrollo na mas marami siyang makikreate na copies within just a short span of time na in about 10 minutes daw ay pwedeng dumating na ang securities at ang lahat ng mga personnels na nag-handle sa loob ng Heaven's Arena at ang lahat ng mga injured, ang lahat ng casualties ay tatangay na nila at i-rescue. Meaning maging ang kanyang mga na-create na copies ay pwedeng matangay at mailabas dahil doon mawawalan siya ng advantage at itong si Hisoka naman ang bubugbog sa kanya. Naisip ni Hisoka na naiisip na din yun ni Chrollo at hindi na aantayin pa ni Chrollo na dumating sa sitwasyon na yon. Kaya naman as soon as possible, bago umabot ng 10 minutes ay gagawin na ni Chrollo ang kanyang final attack. At ine-expect nitong si Hisoka na ang final attack na yon ay ang sinabi ni Chrollo na explosion na makikreate ng Sun and Moon. Isang explosion na strong enough tulad na lamang ng sinabi ni Chrollo na isang explosion na kayang patayin at pasabugin ang kahit na sino sa loob ng arena. And knowing this tactic na pwede talagang i-pull off ni Chrollo, nakapag-desisyon itong si Hisoka na kaya siya pumunta sa gitna ay para pigilan at huwag palapitin ang kahit na sinong copy para hindi siya madamay sa explosion at para makalayo siya sa kahit na anong damage na pwedeng makos nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon dahil tulad ng nasabi nitong si Hisoka, napakakalmado daw ng audience, bigla na lamang silang nagkagulo na naidudulot at iniisip nitong si Hisoka na kasama sa plano nitong si Chrollo. Pinag-cause niya ng isang napakatinding kaguluhan ang kanyang mga puppets para malito itong si Hisoka na naging effective naman dahil hindi alam nitong si Hisoka kung anong pinaplanong gawin nitong si Chrollo.
Habang nagkakaroon ng napakatinding distraction na ito, ay bigla na lamang may humablot sa mic ng announcer at mula sa mic na yon ay nanggaling ang katagang Destroy Hisoka. Sa pamamagitan ng sinabing yon nitong si Chrollo gamit ang mic, nakapagbigay siya ng isang napakabilis na order sa lahat ng puppets na nasa loob ng arena. Hindi niya na kailangang isa-isahin pa itong bigyan ng command. Nabigyan niya ito ng command sa pamamagitan lamang ng pagsasalita ng isang beses. Dito na-realize nitong si Hisoka na walang ibang kahit na anong plano itong si Chrollo sa pagkokos ng kaguluhan sa mga audience gamit ng kanyang mga puppets kung hindi ang i-distract siya at ituon ng kanyang atensyon sa mga puppets na yon habang kinukuha ang mic ng announcer at nagbibigay ng isang one and final command sa lahat ng puppets. Therefore, hindi siya napansin ni Hisoka, hindi siya napatay nito at nabigyan ng isang napaka-solid na blow habang nilalantad ang kanyang sarili. Nang dahil na din sa ibinigay na command na yun itong si Chrollo, nagsimula na ngayong sugudin ng napakaraming mga puppets itong si Hisoka. And when I say napakarami talaga. Nag-exceed ito sa expectations ni Hisoka na 20 to 30 dahil almost mas madami pa ito sa 100. But knowing na isang psychopath nga itong si Hisoka, imbes na kabahan, matakot at hindi na malaman ang gagawin, mas lalo pa siyang natuwa, mas lalong na-excite at nagkaroon pa ng napaka-devilish na look sa kanyang muka. Hindi niya agad ginamit ang ulo na ginagamit niya para wasakin ang ulo ng iba pang mga puppets. Bagkus, nag-create siya ng mga strands ng bungee gum gamit ang kanyang 5 mga daliri at kumuha siya ng 5 din na mga puppets. Pinagdikit-dikit niya ang 5 mga puppets na ito at nag-create ng isang lump of puppet na para bang isang napakalaking panghampas. Gamit ito, hinampas niya ng napakadali ang lahat ng iba pang puppets na papalapit na para bang naglalaro lang siya ng bowling, na para bang pinatutumba lamang niya ang mga laruan na nasa paligid niya. Napakatindi ng mga panels na ito, napaka-vicious, napaka-menacing. Pinapakita dito kung gaano katindi ang omnipotence nitong si Hisoka kumpara sa mga puppets na para bang pinaglalaroan niya lamang ito. However, it seemed insignificant. Para bang walang kwenta ang ginagawa ni Hisoka dahil napakarami talaga ng numbers na to. Kung papansinin nyo lamang ang panel, it's as if halos kalahati na ng buong number ng audience ay naging puppet na. Dito ay unti-unti talaga nilang sinaswarm at pinagtutulungan itong si Hisoka ng para bang mga langgam. Itong si Hisoka naman, nagke-create ng isang swirling attack na para bang isa siyang Beyblade na pinipigilan talaga ang kahit na sinong puppet na lumalapit. Napansin din itong si Hisoka na napakadali niyang nawawasak ang mga puppets nang dahil sa hindi ito nababalutan ng aura. I think kahit hindi ito nabanggit at na-confirm sa chapter, nang dahil na nga sa napakarami ng kinreate na puppets nitong si Chrollo, hindi niya ito magawang ma-enhance tulad ng ginawa niyang pag-enhance sa pinakaunang puppet na ginawa niya na ang referee. But regardless of that naman, kahit napakadali itong nawawasak ni Hisoka, hanggat hindi niya nawawasak ang ulo nito, still it will survive at pinagpapatuloy pa rin ito ang pagsugod sa kanya. Nang dahil doon, ginamit niya na ulit ang ulo na hawak-hawak niya sa kanyang kaliwang kamay at winasak ang ulo ng iba pang mga puppets para mamatay na ito completely. But also at the very same time, nagke-create pa rin siya ng lump of puppets gamit naman ng kanyang kanang kamay na magpapatalbog at magpapatalsik sa ibang mga puppets na hindi niya agad ma-handle gamit ang ulo sa kanyang kaliwang kamay. Pero ito na nga ang kinatatakutan ni Hisoka. Tulad ng nangyari sa strategy sa unang parte ng laban nila nitong si Chrollo, nade-distract na naman siya. Nakafocus na naman siya sa mga nagsaswarm na mga puppets na pasugod sa kanya at hindi niya na inisip na itong si Chrollo ay pwedeng gumawa ng iba pang mga move. Dito ay makikita natin na nakalabas na ulit ang remote na ginagamit ni Shalnark sa kanyang Black Voice at dito ay nagbibigay na ng orders itong si Chrollo sa isa sa kanyang mga puppet. Nagulat na lamang itong si Hisoka nang pagbalik sa kanya ng ulo na ginagamit niya para wasakin ng ulo ng iba pang mga puppets ay biglang sumabog sa kanyang kamay. Nang dahil dito, hindi lamang ang mga audience kung hindi maging si Hisoka ay nagulat at ang explosion na yon ay nagdulot ng pagkawasak completely ng lahat ng mga daliri sa kanyang kaliwang kamay, which will cause a very huge disadvantage para kay Hisoka dahil kung dalawang kamay nga ang gamit niya ay nahihirapan pa siyang i-handle ang mga puppets. Just what more ngayong isang kamay na lang ang magagamit niya. Ang pagpapatuloy ng pagpapasabog at ang pag-create ng mga explosions nitong si Chrollo na papatay kay Hisoka, therefore ending the battle. Gulat nga itong si Hisoka nang makita niya na bigla na lamang nagkaroon ng explosion sa ulo na ginagamit niya para wasakin ang ulo ng iba pang mga puppets.
Sa pagbalik nito sa kanyang kaliwang kamay gamit ang elasticity ng bungee gum, tinamo ng kanyang kaliwang kamay ang isang point blank range ng explosion mula sa ginawang ataking yun nitong si Chrollo. Nang dahil doon, nawasak ang lahat ng 5 mga daliri sa kanyang kaliwang kamay. Right off the bat, isang palaisipan agad. Isa na namang sorpresang atake na hindi inaasahan nitong si Hisoka, kaya inisip niya kung paano yun na-pull off. Paano yung nagawang posible nitong si Chrollo? Iniisip niya na previously akala niya hindi makagalaw at nagre-recover pa itong si Chrollo mula sa ginawa niyang pag-atake gamit ang ulo. Since nabanggit nga natin sa previous chapter na napakabigat ng ulong yon, ranging from 7 kilos to 8 kilos na mas mabigat pa sa isang professional bowling ball. Meaning napakatindi din ang na-inflict nun na damage kay Chrollo, kaya naman inisip at para bang inassume ni Hisoka na nagkakaroon ng difficulty sa movement itong si Chrollo kaya hindi ito makagalaw, kaya napakabagal ng movement speed nito. Subalit ang katotohanan pala, hindi talaga yun ang case. Hindi nasaktan o hindi nagkaroon ng kahit na anong vital injuries itong si Chrollo, bagkus kaya para bang ang tagal niya na hindi gumagalaw sa spot na yon ay dahil sa naglalagay siya o nag-a-attach ng signs ng marking ng sun and moon sa isa sa mga puppets. Hinanap niya kung nasaan ang katawan na naiwan ng ginagamit na ulo nitong si Hisoka. Nagtagal siya sa area na yon dahil nabanggit nga natin sa previous chapter at sa introduction pa lang ng mga abilities na magte-take ng 3 to 5 seconds para may attach ni Chrollo ang pinakamalakas na explosion. Dahil the longer na ginagawa daw nitong si Chrollo ang pag-a-affects ng sign, mas malakas ang explosion na makikreate nito. And for that reason, kasabay ng pagsabog ng ulo na hawak nitong si Hisoka ay ang pagsabog din ng katawan ng puppet na yon, creating a powerful explosion na talagang kung sakaling ang katawan na yon ang nakadikit kay Hisoka, patay na siya ngayon. Pero paano nangyari ang explosion? Diba kailangang magdikit ng dalawang signs para magkaroon at matrigger ang pagsabog? Naisip nitong si Hisoka na maaaring mayroon pang isang external na ability na ginamit para ma-activate yon at yun na yung Black Voice. Gumamit itong si Chrollo ng isa pang puppet para idikit ang opposite sign na yon at para matrigger ang explosion. Dito na magsisimulang maipit sa napakatinding sitwasyon nitong si Hisoka. Tinatangka niya sanang tumakas papunta na naman sa kisame ng arena, subalit dito niya na-realize na wala na ang kanyang bungee gum at hindi na yung nakadikit sa kisame. And actually kahit pa nakadikit pa ang other end ng kanyang bungee gum, hindi pa rin naman siya makakapunta doon dahil wala na nga ang kanyang mga daliri, naputol lang other end nito. At this point inaccept na ni Hisoka. Hindi niya talaga pwedeng basahin si Chrollo. Hindi niya pwedeng i-predict ang lahat ng gagawin nitong plano, ang lahat ng gagawin niyang strategies dahil masasayang lamang ang oras na i-google niya para mag-isip at para i-analyze ang moves nitong si Chrollo. But at the end, hindi pa rin naman magiging tama at napakalayo ng move na gagawin nito. Kaya naman gamit ang natitira niyang kanang kamay, inisip niya na mag-go all in. Hindi na siya magpe-predict ng kahit na anong moves, idadaan niya na ang lahat sa dahas at sa way ng kanyang pakikipaglaban, sa paggamit ng kanyang overwhelming physical strength at sa pag-utilize ng kanyang nen na ang bungee gum. Sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay ay gumamit na naman siya ng isa pa sa mga ulo ng mga puppets, subalit hindi niya itinapon ang katawan nito to make sure na hindi makakapag-create ng explosion si Chrollo kapag nadikitan nito ng isa pang signs ng sun and moon. Habang binabalak niyang gamitin ang ulo ng puppet para patamaan ang mga ulo ng iba pang puppets na lumalapit, ginagamit naman niya ang katawan nito para itaboy ang ilang mga puppet na nasa left side niya na hindi nga niya magawang itaboy dahil sa wala ng kanyang kaliwang kamay. Also, one of the big disadvantage na naidulot ng pagkawala ng kaliwang kamay nitong si Hisoka ay wala ng precision, wala ng accuracy. Hindi niya na magamit ng napaka-efficient ang kanyang nen ability ng bungee gum. Kaya this time around, inasa niya na sa kanyang mga legs o sa kanyang paa ang paggamit ng bungee gum para tumakas at para mag-navigate sa loob ng arena. Habang ina-activate ang bungee gum sa kanyang kaliwang paa, idinikit niya ang other end nito sa second floor ng audience area para makalipat sa lugar na yon para makaiwas sa mga puppets. However, tulad nga ng nakita natin sa unang parte pa lang ng laban, nagagawa pa rin siyang habulin ng mga puppets na ito kahit saan siya pumunta. Pero the advantage in this area, in this position is that alam niya kung saang parte, kung saang direksyon lamang manggagaling ang mga puppets na ito. Therefore, pwede niyang tadtarin ang mga ulo nito gamit ang barrage ng ulo din na hawak niya.
At the very least, magagawa niyang mapigilan ang mga puppets at malalaman din niya kung saan ito manggagaling at hindi niya kailangang problemahin ng other sides at ang kanyang likuran. Pero napakadami talaga in numbers ng mga puppets na ito. Hindi sapat na atakihin lamang ni Hisoka ito at pigilan mula sa harapan. Kaya naman sa pamamagitan ng pagiging sticky ng bungee gum ay ginawa niyang tumakbo sa side na ito ng parabang si Spider-Man. Hinabol naman siya ng mga puppets. As if they also have the same ability na kahit saan siya tumakbo, kahit saan sulok siya pumunta ay magagawa talaga siyang habulin ng mga ito. Hindi lamang inaasahan nitong si Hisoka na maging sa second floor ay pinapunta na pala ni Chrollo ang iba pang mga puppets. Mga puppets na binigyan niya ng isang separate command na ang look for Hisoka, go up to the second level, and if you find him, kapag nakita daw ng mga puppets na ito si Hisoka ay agad silang mag-self-destruct at i-trigger ang explosion. Si Hisoka na naman tulad ng nakita natin previously all throughout this battle, napaka-distracted pa din niya at nakafocus pa rin siya sa kanyang harapan sa mga puppets na nagsisitalunan para habulin siya na nanggagaling sa first level. Nang mapansin niya na bigla na lamang tumalo ng ilang mga puppets na nasa second level, it was already far too late. Nakalapit na sa kanya ang mga ito at ang lahat ng mga ito ay meron palang sun and moon markings sa kanilang mga palad. Meaning, pag pinagdikit nila ang kanilang palad, kekreate ito ng napakalakas na explosion. And of course, tulad na lamang ng ibinigay na command sa kanila ng kanilang user na si Chrollo, ginawa na nga nila ang explosion which is napakalakas. Kakaunting numbers pa lamang ito ng mga puppets and in fact, ito lamang ay 7 puppets pero ang explosion na nakreate nito ay napakalakas to the point na hindi mo iisipin na makakasurvive dito si Hisoka. But knowing how cunning, kung gaano din naman kagaling at katulis itong si Hisoka, nagawa pa rin niyang makasurvive sa explosion na yon gamit ang kanyang nen sa pamamagitan ng pagbalot ng kanyang katawan ng kanyang bungee gum. Subalit now, wala na nga apakan itong si Hisoka. Nakalutang na siya ngayon sa ere at ang lahat ng mga puppets na nasa first level ay nag-aantay na sa kanya sa ibaba. Habang nakalutang itong si Hisoka ay nagkakaroon na naman siya ng isang decisive thinking kung ano ang dapat niyang gawin, kung saan siya dapat pumunta. Kapag bumagsak siya sa first level, nag-aantay doon ng napakaraming horde of puppets na talaga namang bubugbog sa kanya at wala na siyang magagawa para pumalag pa. Kung tutuloy naman niya ang kanyang trajectory ng pagtalsik papunta sa kabilang side ng second level ng audience, napakarami naman ng mga explosive puppets ang nag-iintay sa kanya doon. Therefore, both are not a choice. Hindi siya pwedeng pumunta sa first level at hindi din siya pwedeng dumiretso sa second level dahil both will mean certain death. Dahil dito naisip niya na gamitin na naman ang kanyang bungee gum para idikit ang other end nito sa ceiling o sa kisame, meaning lulutang na naman siya. Although it is already a given na pwede siyang habulin ng mga puppets na ito, at least hindi siya agad mamamatay instantly. Di tulad ng kung makakarating siya sa other end na kung saan napakaraming ang explosive puppets at sa lower part naman na kung saan ay napakarami ng nag-iintay na puppets para iswarm siya. Since hawak nga nitong si Hisoka sa kanyang kanang kamay ang kanyang long range weapon na ang ulo ng isa sa mga puppets at ang kaliwang kamay naman niya ay hindi niya na magamit dahil wasak na nga ito dahil sa explosion. Binabalak sanang gamitin nitong si Hisoka ang kanyang kanang paa para lumambitin gamit ang bungee gum. Subalit dito ay nagulat siya nang makita niyang wasak na rin pala ang kanyang kaliwang paa. Nadamay pala ito sa explosion na nangyari previously na akala natin ay nakasurvive siya ng walang kagalos-galos. It only proves na kahit gaano kalakas ang bungee gum, there is a limitations. Sa sobrang lakas na explosion at dahil sa napakalapit ni Hisoka sa pagsabog na yon, hindi nagawang makasurvive ng kanyang kanang paa kahit pa nabalutan niya na ito ng nen. Dahil doon, since buhay at ayos pa rin naman ang kanyang kaliwang paa, gagamitin niya sana ang kanyang kaliwang paa para dumikit at lumambitin sa ceiling. Subalit biglang may tumama sa kanyang kaliwang paa at sa kanyang katawan na isa sa mga audience. Dito ay gulat na gulat si Hisoka dahil hindi ito isang puppet. Subalit nagulat na lamang siya nang makita niya na ito pala ay kagagawa ni Chrollo. Wala nang gamit si Chrollo na kahit na anong nen ability para itapon ang taong yon, bagkus it is mere and pure physical strength. Kumukuha ng mga audience itong si Chrollo na ginagamit niya para itapon kay Hisoka para hindi magamit ni Hisoka ang nag-iisang choice niya para lumambitin na ang kanyang kaliwang paa. Kahit na alam na nitong si Hisoka kung ano ang gagawin ni Chrollo, kahit na at least in this last moments, nagagawa niya nang maipredict ang pinakasimpleng moves nitong si Chrollo na ang pagbato sa kanya ng mga audience, wala naman siyang magawa. Hindi niya ito mapipigilan dahil nga nakalutang siya, hindi siya makakagalaw at hindi din niya magagamit ang kanyang kaliwang kamay at ang kanyang kanang paa.
But regardless of that, nag-focus pa rin itong si Hisoka sa paggamit ng kanyang bungee jump para lumambitin sa kisame. Pero wala talaga siyang magawa. Binato na naman siya nitong si Chrollo ng isa pa sa mga audience na nagpatalsik sa kanya papunta sa first o sa pinakamababang level ng mga audience. Dito ay lumutang na ang isip nitong si Hisoka. Dito ay tinatanong niya na ang kanyang sarili kung dito na nga ba siya mamamatay. Habang makikita natin na hindi na nga makagalaw itong si Hisoka at ang napakaraming kumpulan ng mga puppets ay nag-aantay na sa kanyang lumapat sa ibaba. In this very moment, inaccept na at inacknowledge na nitong si Hisoka na dito na talaga siya mamamatay. Dahil wala na siyang choice, wala na siyang magagawa. Talagang na-corner na siya nitong si Chrollo. It is certain death already. Kaya naman at this point, knowing na mamamatay na rin siya, ginawa niyang isang bagay na hindi pa na-specify sa chapter na ito habang binabalutan ang kanyang katawan, ang kanyang vital organs bago siya bumagsak sa ibaba. At sa paglapat niya sa sahig, pinagkumpulan agad siya ng napakaraming mga puppets na hindi nagtagal ay sumabog na. Napakalakas na explosion. Surely kahit na sinong nasa loob nito, kahit mabalutan mo pa ng nen ang iyong katawan, hindi ka na makakasurvive. Not even Hisoka. It should be confirmed by the next chapter pero sasabihin ko na sa inyo na namatay si Hisoka. Dito din napatunayan ni Chrollo kung gaano siya kagaling gumamit ng nen abilities kahit pa hindi yun sa kanya, kahit pa ninakaw o hiniram niya lang ang mga yun. Hindi din natin masasabi na isa siyang duwag at nandaya siya sa laban. Dahil alam naman natin na yun ang skill na meron siya, yun ang available sa kanyang arsenal. Hindi naman talaga siya designed para sa isang 1v1. Although oo, meron din siyang napakataas na capacity pagdating sa hand-to-hand combat tulad na lamang ng ginawa niyang pagtapat kay Zeno at kay Silva. Still, knowing na si Hisoka ang katapat niya, hindi na siya nag-risk. Kaya nga niya ginawa ang preparations, sinigurado niya na 100% siya talagang mananaig sa laban na yun. Napaka-unfazed at napakatindi din ng durability niya knowing na tinamaan nga siya ng 7 to 8 kilos ng isang ataking nagdadala ng bigat na mas mabigat pa sa bowling ball. Dagdagan mo pa ito ng momentum na nakikreate ng bungee jump nitong si Hisoka. Even with that damage in consideration, hindi siya natinag at ipinagpatuloy pa rin niya kung ano ang planong nakalatag. But in another case naman, sabihin nating naglaban sila sa isang open field, sa isang 1v1 na kung saan ay walang magagamit ng mga puppets, walang makokopya itong si Chrollo gamit ang gallery fake at hindi siya makakapag-take advantage ng napakalawak na crowds. This surely would have gone the other way around na dahilan kung bakit pinili nga nitong si Chrollo na harapin si Hisoka dito sa Heaven's Arena. Pero there is a huge plot twist na tatalakayin na natin sa susunod na video. However, I will tell you guys na ito ang magiging pinakamagandang parte ng laban na ito sa Heaven's Arena. Ang pinakamalaking plot twist para kay Hisoka. However, this is where the chapter ends. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time. Kaya mag-iwan ka ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button para ma-notify ka pag-release ng susunod na parte ng seryeng ito. Also, don't forget na i-follow din ang ating official Facebook page at ang ating official TikTok account. At bago natin tapusin ang video, shoutout nga pala sa napaka-solid na mga supporters na to. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.